dito sa shrine na ngayon medyo dumami na. Maraming salamat po sa inyo. Kasi po, ang talagang susi sa pagsigaw sa isang bansa ay ang tao. Pwede po bang palakpakan natin ang bawat isa? Maraming salamat po. Pati po sa mga security guard, sa pagbabagtay, taos-puso po kami nagpapasalamat. Dahil kung tutuusin, hindi po nila trabaho na yung ginagawa nila ngayon. Kumbaga po, nadoble po yung trabaho nila dahil sa atin. Pero yung ginagawa po natin is para sa bansa. Ganun po man, sa mga security guard, maraming pong salamat sa inyo. Sa mga kapulisan, maraming salamat din po sa mga kapulisan. Kahit na yung PNP chief nyo ay may saltik. Kasi po yung PNP chief nyo talaga sa buong buhay ko po kasi ngayon lang ako nakakita ng PNP chief na tila kinukonsinti pa yung droga. Kinukonsinti niya po yung droga na yung droga daw po is pampagising lang. Mali po yung interpretasyon na gano'n. Bago po ako may nanonood ng kabataan. Ako po may mga anak. Sabi ko, kung nanonood yung mga anak ko ng ganyan, baka mamaya, iba pa yung isipin nila na ang droga ay pampagising lang. Mr. PNP Chief, ano ka ba? Ang leader natin, bangag na, pati ikaw, bangag ka pa din. Sana po, hindi po tayo ganito. Ayaw po natin magsalita dito ng hindi maganda, pero po, yun po ang katotohanan. Ang hiling po ng tao is hair follicle test. Minsan hindi po magawa ng leader. Kasi po kung ako isang leader, ang gagawin ko po, hindi po ako magpapaka-pride. Challenge ko ng taong bayan. Sige na nga, magpapadrag test na ako. Para pag totoo yung sinasabi nila, tapos ang usapan. Pag ini-interview po siya ng media, hinihitian lang niya. Tama po ba yung ngiti ang sagot? Ako po tapos na sa ganito Noong sa panahon po ni Duterte, tumulong po ako sa kampanya. Ayaw na po sana namin magsalita. Pero po dahil po sa tao, naghihirap, pag-upo pa lang po ni BBM, bumulusok ang sibuyas. Ang droga din, ang Meron droga. po bang nanagot doon sa sibuyas na yon? Naging ginto? Wala. Nagparako po siya. Nagsabi po siya nung SONA, 5,500 flood control. After ilang days, bumaha. Ang sinabi niya, nabangga ng barko. Saan ba kayo nakakita ng leader na ganyan? Lahat na lang meron siyang dahilan. Libo-libong flood control, nabanggaran ng barko, kaya bumaha. Isa lang yung nabangga, isa lang. Ginagawa po tayong tanga. Ngayon, kung maniniwala ka doon, talagang napakaliit ang utak natin. Tayo po ay binigyan ng Diyos para mag-isip ng tama at mali. Pero kung ang inyong po nating leader, para gabayan tayo, pero ang ginagawa po kasi tungwalingan, mag-isip-isip naman po tayo. Pag-upo pa lang po ng presidente niyan, sa mga po tumataya ng loto, alam po maraming tumataya sa inyo ng loto. Napansin niyo po ba pag-upo pa lang, linggo-linggo, 3, 4 ang nananalo sa loto? Ngayon nga po sa history na yon. Kung ako sa inyo, sa mga kasama natin dyan na sa lalaylay ng lipunan, nagmamakaawa ko sa inyo, huwag na kayong tataya ng loto. Pinapayaman nyo lang po yung mga politikong nasa likod dito. Ito. Kawawa na po yung taong bayan Ako po'y maawain sa mga mahihirap Kasi pag yung sidecar driver sa amin, hihinto pa para tumayalan ng loto. Napupunta po yung binabayad ng 20 pesos sa mga politiko. Itong bansa po ito, naging ayuda capital of the Philippines na. Puro tayo ayuda. Dapat po nga makasuhan yung mga yung nag-aaral ng ayudang ganyan Bakit po ba? Tinuturuan nila ang tao na maging tamad. Yan ayuda po niyan, sa mga mababa po ang utak, tuwang-tuwa na yan. Mahirap po Alam niyo kung bakit hindi nila inaangat ang Pilipinas sa kahirapan? Kasi po ang mga politiko magpapangako ng magpapangako yan. Para yung kahirapan hindi maalis at sa kakapangako nila, sila po yung parang inaano ng mga mahihirap na ay tutuparin niya.
Alam niyo, marami pa akong gustong sabihin eh. Pero meron akong konting kwento sa inyo. Alam niyo na po ba yung kwento ng demonyo, yung umakyat yung isang politiko, Tanggal po ako ng At mic. hinarang ni San Pedro. Tanong lang kung okay pa ba yung... isi-share ko lang po sa inyo. Tanggal ako ng mic. Nung umakyat po yung isang politiko, sabi ni San Pedro, "Oh, Pakitutok na muna. bakit ka andito? Saan mo ba gusto? Sa langit o sa impyerno?" Ang sagot po niya ay, pangit daw doon sa impyerno eh. Sa langit na lang. O sige, pindutin mo yung elevator na yan, papunta sa langit. Bituan-tuwa yung politiko. Pag pindot niya sa elevator, bumaba taas. Baba taas, biglang bumukas. Pagbukas niya, ang baho. Okay. Sobrang baho. Tapos yung mga tao, lakad dito, kaliwat kanan, pabalik-balik. Sabi niya, bakit ganito yung sa impyerno? Ay sa langit, mabaho. Bumalik siya kay San Pedro, sabi niya, "San Pedro, doon na lang ako sa impyerno." Pagpasok niya, sobrang bango, amoy hotel. Tapos yung mga nakikita niyang kumpare, nag-golf, nakangiti. Pagkakit niya, "Sige po, San Pedro, doon na lang po ako sa impyerno." Sigurado ka? Opo, kasi andun yung mga kumpare ko ang dami nila doon. Pagbalik niya doon, biglang bumaho. Sabi niya, "Bakit ang baho na ngayon? Ang sangsang ng amoy." Tapos yung mga tao, walang patid sa kakaiyak. Iyak ng iyak, hagulgul na hagulgul. Bumalik siya. "San Pedro, ayaw ko na po sa impyerno, ang baho." "Bakit po ganon? Kahapon lang ang bango-bango doon." Period yun kahapon eh. Kaya pala. Kaya pala ganyan eh. Ganon din po yung ginagawa ng politiko sa atin. Pag nangangampan niya, puro pangako. Mabango. Sana po sa darating na eleksyon, mag-isip-isip tayo ng tama. Hindi ako popular, boboto nyo. Isipin po natin ng tama. Saka yun po yung mga kasama nyo sa bahay, bigyan nyo po ng enlightenment na sana magising-gising na. Padamihin po natin itong taong sa EDSA, magdasal po tayo pag-uwi, gabayan tayo ng Diyos, para po, bago naman tayo mamaalam sa mundong ibabaw, meron tayo ma-share na maganda para sa bansa. Mabuhay po ang Pilipinas, sa mga gwardiya, pulis, sa mga tao dito, maraming salamat po. Outbreak staging dyan. Shout out sa inyo.